kung parte ka ng LGBTQ, hindi aksidente na napapanood mo to. Alam mo, isa sa pinaka-sensitive na topic ngayon ay tungkol sa LGBTQ. At sa totoo lang, maraming tao ang sugatan dito. May mga taong nasaktan ng simbahan, may mga taong hinusgahan, may mga taong pinagtawanan, may mga taong pinaramdam na wala ng pag-asa para sa kanila. At kung isa ka doon, gusto kong malaman mo agad to, hindi ka kinamumuhian ng Diyos, hindi ka niya nilikhang walang halaga, and hindi ka rin aksidenteng buhay ngayon. Bible reference Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Pero habang totoo yun, gusto ko ring maging tapat sa'yo. Bilang Kristiyano, naniniwala tayo na hindi tayo tinawag ng Diyos para mamuhay ayon lang sa nararamdam natin, kundi ayon sa kalooban niya. At alam ko, mahirap yun pakinggan, pero makinig ka muna hanggang dulo. Kasi hindi lang LGBTQ yung tinatawag ng Diyos sa repentance, lahat tayo. Bible reference Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, yung iba alipin ng lust, yung iba galit, yung iba pride, yung iba addiction, yung iba pera yung Diyos nila. At meron ding mga taong lumalaban sa same-sex attraction, gender confusion, or identity struggles. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na may temptation ka, yun na agad yung tunay mong identity. Kasi ang identity natin, hindi dapat nakabase sa culture, feelings, o approval ng tao. Ang tunay nating identity, dapat nakaugat kay Kristo. Bible reference, Togang Korinto 5:17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. At alam mo kung anong maganda doon? Hindi naghihintay si Jesus na maging perfect ka muna bago kanya mahalin. Lumapit ka muna, hayaan mong siya yung magtuwid, maghilom, at magbago sa'yo. Unti-unti, kasi ang totoong transformation, hindi instant, process siya. At minsan, habang binabago tayo ng Diyos, may mga bagay talaga tayong kailangang isuko. At masakit minsan yung surrender, kasi may mga bagay tayong inakalang bahagi na ng buong pagkatao natin. Pero may dahilan kung bakit sinabi ni Jesus. Bible reference Lucas 9:23. Pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ngayon gusto kong linawin to. Hindi trabaho ng Kristiyano na mang-api ng LGBTQ people. Hindi tayo tinawag para manghamak. Hindi tayo tinawag para magmalaki. Hindi tayo tinawag para magdala ng puot. Tinawag tayo para magsabi ng katotohanan na may grasya. At kung minsan may Kristiyano mang nakapagsalita sa'yo nang may galit, gusto kong malaman mo, hindi ganun si Jesus. Tingnan mo kung sino yung mga nilapitan niya noon. Mga makasalanan, mga rejected ng lipunan, mga wasak yung buhay at hindi niya sila itinaboy. Pero hindi rin niya sinabi na manatili sila sa dating buhay nila. Lagi siyang may dalang dalawang bagay, katotohanan at pag-ibig. Bible reference Juan 8:11, humayo ka at huwag ka nang magkasala. At baka ngayon, may parte ng buhay mo na tahimik mong ipinaglalaban. Maybe confusion, maybe loneliness, maybe fear, maybe pain. Pero gusto kong malaman mo to, hindi ka natatakot lapitan ni Kristo at walang taong sobrang layo na hindi kayang habulin ng grasya niya. Minsan, yung unang hakbang papunta sa liwanag ay yung pagtigil sa pagtatago. Kung ikaw man yung nanonood nito ngayon at pakiramdam mo, hindi ka maintindihan ng mundo o kahit ng simbahan, gusto kong malaman mo, nakikita ka ng Diyos. At hindi pa huli ang lahat, hindi ka niya tinatawag para sirain ka, tinatawag ka niya para iligtas ka. Kaya ngayong gabi, kahit simpleng panalangin lang, subukan mong kausapin siya. Sabihin mo, Lord, hindi ko pa alam lahat pero gusto kitang makilala. At minsan, doon nagsisimula yung tunay na pagkabago. Hindi sa kahihiyan, hindi sa puot,